Ikaw ba, ano ang love story mo? Ano ang nakakakilig na kwento ng iyong buhay? Pero kasabay nung kilig, nandun yung hapdi, yung init, at kung ano-ano pa. Charot lang. Anyways, isang magandang araw po sa inyong lahat. Welcome back dito sa ating channel. And yes, pareho pa po ang suot ng Mama Mia ninyo. Dahil parehong araw lang na-record ang mga videong ito. Ganon. Anyways, isang napakaganda na nakakakilig na nakakaantig damdamin ang kwentong hatid natin sa inyong lahat for today's video. As in, super ganda nito kaya dyan ka lang. Relax! Eto na po ang ating tampok na kwento. Dito lamang sa inyong paboritong programa, ang Dear Mama Mia. Mahirap raw ang magmahal sa isang taong wala kang kasiguraduhan kung mamahalin ka rin pabalik. Pero mas mahirap palang magmahal ng isang taong hindi mo dapat mahalin sa umpisa pa lang. Dear Mama Mia, hindi ko kailanman pinangarap na mahalin ang isang taong wala sa estado ng buhay ko. Hindi ko po kailanman pinangarap na magmamahal ako ng isang taong titingalain ko lang sa langit dahil ako ay nasa lupa lamang. Mama Mia, itago niyo na lamang po ako sa pangalang Roxanne. Ang pangalan na yan ay ang pinangarap ko pong pangalan mula nung marinig ko yan sa iba. Kaya lang, sagwa-sagwa ng pinangalan ng mga magulang ko sa akin. Huwag na natin yung pag-usapan dahil hindi naman yun ang kwentong isi-share ko sa inyo. Hindi ko po kailanman pinangarap na mamahalin ko pala ang amo ko. Mas lalong hindi ko inisip na isang dayuhan, isang foreigner, ang magiging dahilan ng lahat ng sakit at kilig na naranasan ko sa aking buong buhay. Konting background lang po sa buhay ko, Mama Mia. Lumaki akong mahirap. Yung tipong kahit mangarap ka, ay parang kasalanan pa. Dahil ang mga katulad ko, tila pinanganak pong walang karapatan sa isang pangarap. Pangalawa po ako sa 5 magkakapatid. Maaga akong natutong magsakripisyo sa buhay. Hindi dahil sa iyon ang aking kagustuhan, kundi dahil wala naman po akong ibang pagpipilian. Wala po akong choice, Mama Mia. Kaya 16 na taon pa lamang ako ay nagtrabaho na ako. Tumulong sa paghahanap buhay para may maipakain sa iba kong mga kapatid at para merong pambili ng pangangailangan ng aming pamilya. Tagalinis ako ng bahay, tagabantay ng tindahan. Kahit ano nang klasing trabaho, basta't marangal, pinapasok ko para lang may maiuwi akong pera sa aking pamilya. Mama Mia, kung tinatanong nyo kung bakit kailangan kong maagang magsakripisyo, yun ay dahil isa po ako sa pinakamalas na tao sa mundo. Pinanganak ako sa isang magulang na parehong walang pangarap sa buhay. Yung tatay ko ay lasenggo. Wala nang ang halos trabaho. Naglalasing pa. At kapag nalalasing siya, sa pag-uwi niya ng bahay, kung sino ang una niyang makita, yun ang pagbubuntungan niya ng kanyang galit sa mundo. Bukod sa pagiging lasenggo, nambubugbog pa po ang tatay ko.
Ang nanay ko, siya ang halos tahimik na lumulunok ng lahat ng sakit. Oo, Mama Mia. Halos ang nanay ko po ang naging punching bag ng tatay. Araw-araw, naririnig ko ang sigawan nila. Kapag hindi naman po lasing ang tatay ko, hindi naman po siya nambubugbog. Kaya dun po nakakaganti ang nanay ko. Binubungangaan niya ng husto si tatay. Hanggang sa aalis na lang ito. Hindi namin alam kung aalis dahil magtatrabaho o makikipagkita na naman sa kaniyang mga kabarkada at makikipag-inuman. Sa gabi naman, kabaliktaran. Kung sa umaga, si nanay ang bunganga ng bunganga, sa gabi naman siya ay ngumangawa at umiiyak dahil nasuntok, nasampal o nasikmuraan na naman siya ng tatay. Kaya naman pinangako ko noon sa sarili ko, hindi ako magpapakasal sa isang lalaking katulad ng aking ama. Pero ang hindi ko alam, may mas masakit pa pala sa pagiging asawa ng isang maling lalaki. Yun ay ang magmahal ka ng isang lalaking kailanman ay hindi magiging sayo. 24 na taon ako noon nung inalok sa akin ng isang trabaho, Mama Mia. Isang kaibigan ng tiyahin ko ang nagrekomenda sa akin sa isang trabaho. Personal assistant daw ako ng isang foreign businessman. Hindi naman mga malalaki ang kanyang negosyo pero meron siyang mga iilang negosyong pinartneran niya ng iba pang mga Pinoy dito sa Pilipinas. Alam mo, malaki ang sweldo dun. Tapos simple pa ang trabaho. Sabi nila sa akin. Pang professional ba kumbaga? Pero hindi naman po ako professional. High school lang po ang natapos ko. Ano ka ba naman? Di mo naman kailangang maging professional. Unang-una, bata ka. Madali kang matuto. Lalo pat, kailangang computer daw. O marunong sa computer yung kailangan niya sa trabahong yun. Ako nga sana pero hindi ko naiintindihan yung mga computer na yan. Sabi ng kaibigan ng tiyahin ko. Ang hindi nila sinabi, Mama Mia, hindi lang pala ito simpleng trabaho. Eto pala ang trabahong babaguhin ang buong pagkatao ko. Unang araw ko pa lang sa opisina, nanginginig na agad ang kamay ko, Mama Mia. Hindi naman kasi ako sanay sa mga trabahong pam-opisina. Ang kinasanayan ko lang ang magkuskus ng inidoro, maglinis ng bahay, magluto at maglaba. Ganun lang naman kasi hindi naman ako nakapag-aral sa kolehiyo. Pero kapag wala akong pasok dati o kapag day off ko, lagi po akong laman ng mga computer shop. Nakikipag-chat sa kung kani-kanino, nag-aaral ng Excel at Microsoft Word. Kaya yun po pala talaga ang importante sa trabahong ito. At dahil foreigner siya, Mama Mia, mas inuna po niya yung inirekomenda ng taong kanyang pinagkakatiwalaan. At ako nga yun. Inirekomenda ng taong pinagkakatiwalaan niya, kaya ako ang kinuha niya sa trabaho. Mama Mia, hindi ko alam kung anong mas nakakakaba. Kung yung trabaho bang hindi ako sanay, o kung sa kanyang presensya ba na hindi rin naman ako sanay. Unang-una, hindi po ako napakagaling mag-Ingles. At bukod doon, Mama Mia, hindi po ako sanay na laging may kasamang pagkagwapo-gwapong lalaki. Matangkad siya, maputi ang kanyang kutis, napakatangos ng ilong, napakakipot ng mga labi, at ang ganda-ganda ng kanyang mga mata.
Napakalinis niyang tignan, Mama Mia. Pero yung mga mata niya, Diyos ko, titingin pa lang sa'yo, manginginig na lahat ng buto mo sa katawan. Parang ang lalim-lalim niyang tumitig. Parang siya po yung mga nababasa ko sa mga nobelang kinahuhumalingan ko nung high school ako. Itago natin siya sa pangalang Alex. Gaya ng mga nababasa ko sa mga pocketbooks, hindi po palangiti si Alex. Hindi rin naman siya yung supladong-suplado. Tahimik lamang siya. Pero kapag nagsalita, pakiramdam ko ay tumitigil ang mundo ko. "Good morning, Roxanne," sabi niya sa malinaw na boses. Kahit foreigner siya, naiintindihan ko po ang kaniyang pananalita. First time kong marinig ang pangalan kong binigkas niya ng ganon. Napakasosyal ng pangalan ko kapag siya ang nagbibigkas nun. Parang may diin, na parang may lambing, pero para ring profesional at may halong respeto. Hindi ko namalayan na kumurba na pala ng kusa ang aking mga labi sa isang napakatamis na ngiti. Mama Mia, aaminin ko na sa una, malinaw naman po sa akin ng lahat. Sa una, trabaho lang naman talaga. Ako yung nag-aayos ng schedule niya. Ako ang kasakasama niya sa mga meetings niya kahit wala naman talaga akong naiintindihan sa kanilang mga pinag-uusapan. Ako rin ang nagpapaalala sa kanya kung kailan siya kakain, kung kailan siya dapat magpahinga. Assistant, personal assistant lang ang papel ko sa buhay niya. Hanggang sa napansin ko, Mama Mia, iba siya sa mga foreigner na nakikita ko. Kahit may mga pagkakamali yung mga empleyado niya, hindi po siya sumisigaw. Hindi po siya nambabastos. Hindi nga katulad ng ibang mga Pinoy na kapareho din ang posisyon niya sa trabaho. Yung mga Pinoy kasi, sumisigaw, na para bang pinapamukha talaga sa'yo kung ano ang posisyon mo sa opisina at ano sila. May mga Pinoy din na may edad na, Mama Mia, na halata mong minamanyak ka. Tinititigan ka ng malandi, ng malagkit na nakakabastos. Pero siya, iba siya. Hindi siya manyakis. Hindi tulad ng ibang boss ng mga kakilala ko. Meron din namang mga katulad ko doon sa opisinang yon. Yung mga nagtatrabaho bilang tagalinis o di kaya naman yung mga tagatimpla ng kape. Lahat sila nakaranas ng pambabastos ng verbal mula sa kanilang mga amo. Alam mo, Roxanne, napakaswerte mo at si Sir Alex ang amo mo. Kahit nakakadugo ng ilong yung isang yun kasi Ingles ng Ingles. Pero at least hindi ka sinisigawan. Tapos, hindi ka minumura. Hindi ka minamanyak. Tama naman sila, Mama Mia. Siguro nga, si Sir Alex ang kapalit ng lahat ng kamalasan ko sa buhay. Dahil sa kanya, sinuwerte ako. Kapag napapagod ako, lagi siyang nakakapansin nun. Tapos sasabihin niyang, "Take a break, Roxanne. You're doing well." Kapag nagkakamali naman ako, hindi niya ako minamaliit. Kahit pa alam niyang wala naman akong tinapos sa pag-aaral ko. Bagkus ay tinuturuan niya ako kung paano gawin ng mas maayos ang trabaho ko, Mama Mia. Hindi ko alam na ang mga maliliit na bagay pala na yun. Yun pala ang magtatanim ng mga maliliit na paghanga sa puso ko. Hanggang sa unti-unti ko nang napapansin ang sarili ko, Mama Mia.
na parang hinahanap-hanap ko lagi ang presensya ni Sir Alex. Kapag wala po siya, kapag hindi siya pumapasok sa opisina, ang ginagawa ko ay nililinis ko lamang at ina-arrange ko yung mga gamit niya. Pero palihim po akong nagdarasal na sana darating si Sir Alex. At tuwing pumapasok naman siya sa opisina at nakikita ko ang kanyang pagmumuka, ay tila ba gumagaan ang araw ko. At tuwing mauuna siyang umalis dahil may meeting siya o may pupuntahan siyang date, parang may kulang lagi sa pakiramdam ko. At kapag alam ko, Mama Mia, na may kasama siya, na nakikipag-date siya, palihim po akong nasasaktan. Pero lagi ko namang sinasaway ang sarili ko. Lagi kong sinasabihan ng sarili kong hindi kami bagay sa isa't isa. Na hindi ako ang babaeng nararapat sa kanya. Ang bagay kay Sir Alex ay yung makakasabay sa mundo niya. Yung maganda, matangkad, sopistikada. Yung mga nakaka-date niya at hindi ako. Isang gabi, sabay kaming naiwan sa opisina. Siyempre, hindi po ako pwedeng umalis kapag nasa opisina pa si Sir Alex. Tahimik lamang kami. Malakas ang buhos ng ulan sa labas. May ginagawa pa siya. Ako naman, nagkukunwari na lang paulit-ulit tinitignan yung kanyang schedule for the week. Hindi ko napansin na lumapit na pala siya sa akin. Tired? Tanong niya. Yes, sir. Slight. Sagot ko. Kahit medyo crooked ang pagkakasalita ko ng Ingles, ay naiintindihan naman niya at hindi naman po yun big deal sa kanya. Hindi katulad nating mga Pinoy, big deal kapag hindi tama yung grammar mo o yung pronunciation mo. Kay Sir Alex, basta nagkakaintindihan kami, ayos lang sa kanya kahit mali-mali pa ang Ingles at bigkas ko. Ngumiti siya sa akin. Unang beses yun nang ngumiti siya ng ganon. At dun, Mama Mia, naramdaman ko ang isang bagay na hindi ko dapat nararamdaman sa amo ko. Nahuhulog ako sa kanya. Nahuhulog ako kay Sir Alex. Paulit-ulit kong sinasabi at pinapaalala sa sarili kong trabaho lang ito. Na normal lang na maging mabait ang amo sa kanyang empleyado para mas ganahan ito sa pagpasok at pagtatrabaho. Na wala akong karapatang mag-imagine ng kung ano-anong bagay. Na wala akong karapatang makaramdam ng higit pa. Pero araw-araw, Mama Mia, mas nahihirapan po akong lokohin ang aking sarili. Araw-araw, mas nahihirapan po akong magpanggap na wala akong nararamdaman kay Sir Alex. Uy, Roxanne, bakit kanina mo pa tinititigan yung boss mo? Baka matunaw yan. Tukso sa akin ng isa pang assistant. Uy, wala ha. Anong tinititigan? Di naman, niisip ko lang kung anong susunod na schedule ni Sir. Iniisip mo ba talaga? Di ba dapat kapag schedule ang iniisip mo, schedule dapat ang tinitignan mo? Eh bakit mukhang ibang schedule naman yung tinititigan mo dyan? Hawa, may lihim kang damdamin dyan sa amo mo, no? Naku, wala. Kayo talaga kung ano-anong iniisip ninyo. Palusot ko. Kahit ang totoo, tama naman sila, Mama Mia. Araw-araw, kapag nakikita ko po si Sir Alex, para pong kinikiliti ang damdamin ko. Lalo pa, Mama Mia, lalo pa isang araw nung nalaman kong alam niya kung anong order kong kape.
May mga hapon kasi sa opisina na nagpapakape yung mga boss namin. Nagpapa-order sa aming messenger. Narinig niya yung order ko. Simpleng Spanish latte lang naman dahil yun lang naman po ang kaya kong bigkasin. Yung iba, mga komplikado yung mga orders nila. Kung ano-anong mga add-ons, may mga frappuccino at kung ano-ano pa yon. Sa akin, simpleng Spanish latte lang. At nagulat ako dahil isang hapon, sabi ni Sir Alex, magpapakapi daw siya sa buong opisina. Sulat na lang daw namin yung mga order namin. Yours is Spanish latte, right, Roxanne? Gulat na gulat ako nung itinanong niya yun sa akin dahil hindi pa dumating sa aking mesa yung papel na dapat ay susulatan namin ng aming mga orders. Sa mesa pa lang niya. Tapos Mama Mia, lagi niyang napapansin na kapag tahimik ako, ang ibig sabihin noon ay pagod na ako. Napapansin rin niya kapag may inaalala ako. Kahit yung hindi ko pagsasalita o kahit yung simpleng galaw ng kilay at mukha ko, parang alam na niya kung anong ibig sabihin. Imbis na ako lang ang mag-aaral ng kilos niya dahil ako naman ang assistant niya, para bang nag-e-effort din siyang kilalanin ako. Isang beses, Mama Mia, tumawag sa akin ang kapatid ko. May masama silang ibinalita sa akin. Nahimatay raw ang nanay namin. Isinugod daw nila ito sa ospital dahil may lumabas na dugo sa ilong nito. Kinakabahan ako noon. Sa aming magkakapatid kasi, ako yung mas may maayos na trabaho. Pero kahit mas maayos ang trabaho ko, wala naman akong ipon ni singkong duling dahil laging nauubos sa mga pangangailangan namin sa bahay. At bukod doon, ay wala din akong masabihan sa dinadala kong problema. Mama Mia, ang hindi ko alam ay napansin na pala yun ni Sir Alex. Are you okay, Roxanne? Sa tanong niya na yun, dun ako napaiyak. Wala na kasing ibang tao din sa opisina nun kundi kami na lang dahil yung iba ay nag-early out. Yung iba naman ay merong meeting. Nag-meeting sa labas. Si Sir Alex ay walang meeting nung mga araw na yon dahil kailangan niya raw mag-overtime. Nung napansin at nakita niyang umiiyak ako, ay agad niya akong nilapitan at hinahaplos-haplos ang likuran ko. Sa hindi ko malaman na dahilan, Mama Mia, ay naging komportable akong aminin sa kanya ang tunay na estado ng aming buhay. Opo, sinabi ko sa kanya ang totoo. Nahimik siyang nakinig sa mga sinasabi ko kahit alam kong hindi ko alam. O kahit alam kong hindi tama ang pagkakabigkas ko ng ilang mga Ingles na salita. Hindi niya ako hinusgahan. Sinabi ko rin sa kanya na wala akong ipon dahil nga sa mga pangangailangan namin sa bahay. Hindi niya tinanong kung bakit. Kusa lang po akong nag-share sa kanya. I'll help you, sabi niya. Gulat na gulat ako noon. Akala ko sinabi niya lang yon bilang pampalubag loob pero tinulungan niya ako, Mama Mia. Hindi bilang isang amo kundi parang taong may malasakit sa kapwa niya. Doon ko naramdaman ang isang bagay na matagal ko nang hindi naramdaman. Na merong isang taong handang umalalay sa akin. Na merong isang taong hindi lang basta-basta nakikinig. Hindi lang basta-basta nagiging hingahan ko, kundi isang taong handa ring mag-extend ng kanyang tulong. At doon, Mama Mia, lalo pa po akong nahulog sa kanya. Sino ba naman ang hindi, di ba?
Lalo pat ngayon, naririnig nyo na kung gaano siya kabait. Isang gabi, nagkaroon ng company dinner. Hindi na dapat ako kasama sa mga ganon dahil personal assistant naman po ako ni Sir Alex at hindi naman po ako pinapasahod ng kumpanya. Kumbaga, si Sir Alex po ang nagpapasahod sa akin. Formal din ang event na yon. Pero sinabi ni Sir Alex na kailangan niya raw ako doon. Kailangan ko raw mag-take notes ng mga mapag-uusapan nila. May mga bisita. Meron ding mga asawa at mga partner yung ibang mga empleyado. Ako lang po ang mag-isa. Nakita ko sa kabilang dulo ng mesa si Sir Alex. Nakasuot siya ng itim na suit. Nahimik at mukhang malayo ang kanyang iniisip. Napansin kong wala rin siyang kasama. Isa po sa inayawan ko sa company dinner at meeting na yon, Mama Mia, ay yung sinabi nilang pwedeng magdala ng asawa o partner. Inisip kong magiging awkward kapag isasama ni Sir Alex kung sino man yung lagi niyang dinidate. Awkward for me dahil alam kong masasaktan ako. Kasi nga, gusto ko si Sir Alex. Pero wala pala siyang kasama. Sa gitna ng ingay, nagtagpo ang aming mga tingin. Hindi siya umiwas. Parang may sinasabi noon ang kaniyang mga mata. Parang may tanong na hindi kayang bigkasin ng kaniyang mga labi. Pagkatapos ng event, sabay kaming umuwi. Dahil gabing-gabi na yon, sabi niya ihahatid niya raw ako. Tahimik kang biyahe. Pagdating namin sa tapat ng eskina sa aming bahay ay nagsalita siya. Roxanne, I have something to tell you. Kinabahan ako. Ewan ko pero parang gustong tumakbo ng mga paa ko. Pero yung puso ko ay gustong manatili. I know that this is wrong. But I feel something. Sabi niya. Hindi ko alam, Mama Mia. Hindi naman niya ako hinawakan. Ni hindi nga siya lumapit sa akin pero sapat na ang mga salitang iyon para manginig ang buo kong katawan. Hindi ko alam pero kinabahan ako ng husto. Na para bang merong isang taong gumigiba sa pader na ginawa ko sa sarili ko. Hindi ako agad sumagot. Pero hindi rin naman ako agad bumaba ng kotse. At sa katahimikan na yon, Mama Mia, tila ba lihim na nagkaintindihan ang aming mga sarili. Nagkatitigan kami. Ilang saglit na pagkakatitigan ay bigla niyang tinawid ang espasyo sa aming mga labi. Hinalikan niya ako, Mama Mia. Nanlaki ang mga mata ko nung naglapat ang mga labi naming dalawa. Pagkatapos nun, ay nagpaalam na ako sa kanya. Bumaba na ako ng kotse at pumasok sa maliit na eskinita. Hindi kami naging opisyal. Kung tutuusin, wala ngang label eh. Walang pangako. Pero gabi-gabi, nagkakausap kami. Gabi-gabi, nagiging iba kaming mga tao. Ang mga pinag-uusapan namin minsan ay tungkol sa trabaho, minsan ay tungkol sa buhay niya sa ibang bansa, minsan naman ay tungkol sa buhay ng pamilya ko. Sa mga pangarap ko, na dati ay wala naman talaga. Sa totoo lang, Mama Mia, may mga sandaling masaya ako kapag magkasama kami ni Sir Alex. Yung pakiramdam na may nagmamalasakit sa'yo, may nakikinig, may umuunawa sa mga pinagdadaanan mo. Pero kasabay ng saya at kilig na aking nararamdaman, palaging may kasunod na takot. Tuwing nasa opisina kami, amo at empleyado,
ang amin pong turingan sa isa't isa. Laging may distansya, laging may pader. Dahil ang totoo, natatakot at nahihiya din akong mapansin ng iba naming mga katrabaho. Pero tuwing kaming dalawa na lang, dun lang ako nagiging babaeng mahal niya. Kahit pansamantala. Isang gabi, nilakasan ko ang loob ko at tinanong ko sa kanya ang tanong na kinatatakutan kong harapin. What are we to each other? How long are we gonna stay like this? Pagkatapos kong itanong sa kanya yon, ay matagal siyang tumahimik. Biglang sandali pa. I don't know, Roxanne. Sagot niya. At naramdaman ko ang isang sakit na hindi ko pa naramdaman dati, Mama Mia. Isang sakit na walang pangalan para sa akin. Isang gabi, dumating siya sa opisinang lasing. Hindi pa ako nakakaalis noon dahil inaayos ko pa ang magiging schedule niya for the whole week. Hindi naman siya sobrang lasing. Pero sapat yun para bumigay ang pader na matagal na yata niyang itinayo. Di ba sabi nila, kapag lasing ang isang tao, mas nasasabi niya ang lahat ng mga nais niyang sabihin. Mas nagiging totoo siya. At yun yata ang nangyari sa kanya nung gabing yun. Isinaman niya ako. Pinasakay niya ako sa kotse. Tapos, Mama Mia, pumunta kami dun sa kondong tinitirhan niya. Lagi namang ganun eh. Lagi niya akong sinasama doon. And aaminin ko, yes, may nangyayari sa aming dalawa. Hindi naman siya ang first experience ko. Meron din naman akong naging boyfriend dati na siyang nabigyan ko ng pagkababae ko. Pero iba po ang pakiramdam kay Alex. Sa gabing yun, nakaupo kami sa sala ng kondo niya. Hindi naman magkalapit, pero parang pareho kaming may iniiwasan. What are you looking at? Tanong ko sa kanya nung tinitigan niya ako ng maigi. Are you hungry? No, I just ate. Sabi ko. Roxanne, can I tell you something? Tanong niya. Tumango lang ako. Tumitig siya ng pagkatagal-tagal sa mga mata ko. Bumuntong hininga siya. I was married. Parang may malamig na tubig na bumuhos sa dibdib ko noon, Mama Mia. But she died. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko. She was also a Filipina. We were together for 10 years. Doon ako nakaramdam ng mabigat. Hindi lang pala ako ang pinay sa buhay niya. May nauna na. May minahal na siya. Pero nawala. I really loved her. She was strong. She was my everything. And when she died, I stopped believing in forever. Hindi ako umiyak noon, Mama Mia. Hindi ako nagselos. Pero sa loob-loob ko, may boses na nagsasabing, hindi mo kayang tapatan ng multo ng babaeng minahal niya ng 10 taon. At dun ko unang naisip, baka pansamantala lang talaga ako. Baka panakipbutas lang niya ako. Mas naging maingat siya pagkatapos noon. Mas malamig. Mas madistansya. Oo, may nangyayari sa amin, but after that, parang bumabalik siya sa dating tahimik at aloof na Alex. Hindi siya gaanong tumatawag sa akin. Mas bihira na rin kaming mag-usap sa gabi. Hanggang isang araw,
Pinatawag niya ako sa loob ng opisina niya. Nagtitimpla pa ako noon ng kape nang bigla niya akong ipatawag. Umupo ako sa harap niya. Napakaseryoso ng kanyang mukha. "Roxanne, I'm leaving," sabi niya. Hindi ko maintindihan. Hindi ko agad naintindihan ang kanyang sinasabi. "The company will assign me back to Europe 6 months from now." Parang humigpit ang lalamunan ko. 6 months? Ulit ko. Tumango siya. Hindi ko alam kung anong mas masakit, Mama Mia. Yung pag-alis ba niya o yung katotohanang siya lang ang aalis at hindi naman niya ako isasama? What will happen to us? Hindi ko mapigilang itanong, pero halos pabulong na yon. Tumingin siya sa akin. May lungkot sa kanyang mga mata. I don't want to make promises. I don't want to promise something that I can't keep. Doon ko na intindihan. Ako pala ay parang isang pagkain. May expiration date. Yun pala ang namamagitan sa amin. Pwede naman akong umatras. Pwede naman naputulin ko ang lahat. Pwede ko namang iligtas ang sarili ko mula sa relasyon na yun. Pero hindi ko ginawa, Mama Mia. Hindi ko ginawa dahil mahal ko na si Alex. Nakakahiya man pong aminin, pero mas mahal ko na siya kaysa sa sarili ko. Mas pinili kong samantalahin ang bawat araw, ang 6 na buwan na makakasama ko pa siya. Bawat yakap, bawat tingin, bawat halik. Mas masakit kapag alam mong may katapusan. Pero alam kong mas masasaktan ako kung hindi ko susubukan at kung hindi ko susulitin ang mga natitirang araw na magkasama pa kaming dalawa. Isang gabi, umamin ako sa kanya. I love you, sabi ko pagkatapos na may nangyari sa amin. Hindi siya agad sumagot. Niyakap niya lang ako ng mahigpit. I care about you deeply, Roxanne, sabi niya. Hindi niya sinabi ang mga salitang hinihintay ko. Hindi niya sinabing mahal din niya ako. At doon ko naramdaman ang mga luha sa mga mata ko, Mama Mia. Hindi ko alam kung ang mga luha na yun ay para sa nalalapit niyang pag-alis o dahil napagtanto kong hindi niya ako kayang mahalin tulad ng pagmamahal ko sa kanya. Habang papalapit ang araw ng kanyang pag-alis, ay mas lalo akong kinakain ng takot at lungkot. Hindi ko sinasadya, pero napapansin ko na ang mga bagay na dati ay hindi ko naman iniisip. May bagong babaeng foreigner din siyang madalas nakausap sa opisina. Ka-level niya, kaedad niya. Yung babae na yun ang mag-a-assume ng kanya pong iiwang posisyon. Minsan nga sabay pa silang tumatawa. Hindi ko alam kung anong relasyon nila. Kung trabaho lang ba talaga. At hindi ko rin naman kayang itanong. Dahil sino ba naman ako, Mama Mia? Isa lang naman akong hamak na assistant niya. Isang babaeng sa dilim lang niya kinakasama. Isang babaeng lihim. Isang babaeng hindi niya kayang ipakilala sa mundo. At isang babaeng hindi niya kayang pangakuan. Isang beses, hindi ko talaga napigilan ng sariling itanong sa kanya ang tanong ng utak ko. Why are you so close to her? Tanong ko. Tahimik siya. She's just a colleague,
She will take my place. She will take my job. Sagot niya. Pero hindi niya sinabi na wala siyang nararamdaman dun sa babaeng yun. At minsan yung hindi pagsasabi ng ganun, ng mga bagay na gusto mong marinig, minsan nakakasakit yun sa'yo. Isang linggo bago siya umalis, nagpaalam siya na gusto niya akong makasama magdamag. Walang trabaho. Walang usapan tungkol sa bukas. Kami lang. Naglakad kami sa tabing dagat. Tahimik, mahangin. Hawak niya ang kamay ko ng mahigpit. Thank you, Roxanne. Bigla niyang sabi. Thank you for what? Thank you for loving me when I wasn't whole. Ngumiti ako kahit masakit. Gusto kong sabihin na piliin mo naman ako. Isama mo ako. Huwag mo akong iwan dito. Kahit saan pa yan, sasama ako basta't andyan ka. Pero hindi ko sinabi. Dahil alam kong kahit sabihin ko pa, wala rin namang magbabago. Hindi naman niya ako kayang piliin. Nang gabing yun, natulog akong kayakap siya. At alam kong yun na yung huling beses. Hindi ako pumunta ng airport. Hindi ako sumamang maghatid sa kanya. Hindi ko kayang makita siyang umalis. Hindi ko kayang ngumiti at magpanggap na okay lang. Mama Mia, yung babaeng kapalit niya na foreigner din, yun ang naging bagong amo ko. Sa opisina, may iniwan siyang sobre sa mesa ko. Sulat niya. Roxanne, you taught me how to feel again. I'm sorry if I can't be the man that you deserve. Please don't stop believing in love just because I failed you. Hindi ko napigilang pumasok sa banyo ng opisina at doon ay tahimik akong umiiyak. Walang nakakaalam. Mama Mia, napakasakit palang magmahal ng isang taong hindi ka kayang mahalin, gaya ng pagmamahal mo sa kanya. Pag-alis niya ay parang may nawala sa mundo ko. Parang hindi lang siyang umalis. Kasama niyang nawala yung sigla ko, yung gana ko, yung dahilan kung bakit ako bumabangon sa araw-araw. Pumapasok pa rin naman ako sa opisina. Syempre dahil maganda po ang pasahod doon. Ginagawa ko pa rin ang trabaho ko na ngayon ay sa bagong amo ko na. Pero para na lang po akong katawan na gumagalaw. Katawan at utak na lang at hindi nakasama yung puso. Minsan nahuhuli ko ang sarili kong nakatingin sa pintuan ng opisina niya, na ngayon ay opisina na nung bago kong amo. Umaasa po akong bigla siyang papasok at sasabihing nagbago ang isip niya. Pero araw-araw pareho lang. Walang Alex, walang tawag, walang mensahe sa social media. Tuwing gabi, kapag nasa kwarto na ako, tahimik akong umiiyak. Hindi malakas ang pag-iyak dahil ayokong magulat ang mga kasama ko sa bahay. Ayokong maging dramatic. Ang hindi ko alam, Mama Mia, ay napapabayaan ko na pala ang sarili ko. Hindi na ako nag-aayos. Hindi na rin ako kumakain ng tama sa oras. Parang wala na nga akong pakialam kung anong mangyari sa akin eh. Para na lang akong robot na nagtatrabaho para sa pera para may maibigay sa pamilya. Isang araw ay nabigla ako nung tumingin ako sa salamin. Hindi ko na kasi kilala yung babaeng nasa harapan ko. Napakaputla na niya. Napakahaba na ng napakagulo niyang buhok. Parang malungkot ang kaniyang mga mata. Parang wala siyang kagana-ganang mabuhay. Kung tutuusin, para siyang zombie.
Ganon ang nakikita ko sa harap ng salamin. Doon ko unang tinanong ang sarili ko, eto ba ang babaeng gusto kong maging dahil lang sa pag-ibig na hindi nagkaroon ng katuparan? Naalala ko ang nanay ko. Naalala ko kung paano niya tiniis lahat ng pananakit, pangmamaltrato, at kawalang direksyon ng tatay ko. Doon ako nakaramdam ng takot, Mama Mia. Ayokong tumanda na ang mundo ko ay umiikot lang dahil sa lalaki. Lalo pa sa lalaking hindi naman ako kayang piliin. Ayoko. Pagkatapos noon ay nag-resign ako sa trabaho. Oo, Mama Mia, napakaganda ng pasahod doon kumpara sa kinikita ko bilang tagalinis ng mga bahay o kasambahay. Pero nag-resign ako. Hindi dahil sa galit ako o gusto kong tumakas, kundi dahil gusto kong mabawi ang aking sarili. At alam kong hindi ko magagawa yun kapag nasa trabaho pa ako kung saan pinagsilbihan ko siya. Alam kong sa bawat araw siya lang ang maaalala ko. Alam kong sa bawat araw siya lang ang iisipin ko. Kaya kahit masakit, kahit nakakapanghinayang yung pasahod doon, ay umalis ako. Gusto kong mabawi ang aking sarili. Mahirap, Mama Mia. Natatakot akong magsimula ulit pero kailangan. Nung huling araw ko sa opisina ay tumingin ulit ako sa mesa niya. Iba na ang laman noon. Mga gamit na ng bagong nagmamay-ari ng posisyon niya. Tahimik. At doon ko naintindihan, hindi pala talaga lahat ng minamahal natin ay kailangang manatili. Minsan, dumadaan lang sila upang turuan tayo ng mga leksyon na kailangan nating matutunan sa buhay. Isang hapon, Mama Mia, habang pauwi ako galing sa bago kong pinapasukang trabaho, may tumawag sa cellphone ko. Isang unknown number. Hindi ko sana sasagutin, pero ewan ko, may kung anong kaba sa dibdib ko. May kung anong tumutulak sa akin na pindutin yung answer button. Roxanne? Isang boses sa kabilang linya ang narinig ko. Boses na akala ko matagal ko nang inilibing sa alaala ko. Nanlamig ang buo kong katawan, Mama Mia. Alex? Halos pabulong kong sabi. Yes, it's me. And I'm back in the Philippines. Parang bumalik lahat ng sakit na pinilit kong kalimutan noon. I want to see you, Roxanne. Are you free tomorrow? Hindi ko alam kung bakit pero nagawa kong sumagot ng yes. At nung tanungin niya kung pwede ba kaming magkita, yes ulit ang sagot ko. Sa mga panahon yata na yun, yes lang yata ang Ingles na alam ko eh. Kasi yes lang ako ng yes. Nagkita nga kami kinabukasan. Mama Mia, mas gumwapo siya. Mas naging solid ang kanyang pangangatawan. Mas naging malalim ang kanyang mga mata. Yung mga matang minsan kong kinabaliwan. Yung mga matang minsan kong minahal ng sobra-sobra. Umupo kami. Umorder muna ng makakain at maiinom. At habang hinihintay namin yung order namin, ay tahimik lang kaming dalawa. Na para bang nagtatansyahan kung sino ang mauunang magsalita. I couldn't stop thinking about you, Roxanne. I tried. I really tried but I failed. Sabi niya. Gusto kong umiyak sa kanyang mga tinuran. Gusto kong sumigaw. Gusto ko siyang yakapin.
pero nanatili lang akong nakaupo. Mama Mia, gusto ko noon ay panindigan muna ang sarili ko. Gusto kong masigurado na this time, mananatili siya. Na hindi lang niya ako kinontak dahil gusto niya ng companion. Dahil gusto niya ng kasiping. Sinabi niya sa akin ng totoo. Mama Mia, hindi nga raw niya alam kung papaano magsimula ulit matapos siyang mabiyudo. Sobrang mahal daw niya yung kanyang naging asawa. Na hindi niya alam kung kaya pa raw ba niyang magmahal ulit ng panibago. Sinubukan daw niyang magmahal ulit. Sinubukan niyang this time sa foreigner naman. Siya raw mismo ang nagpa-assign sa sarili niya sa Europe. Dahil ayaw daw niya na lumalim pang nararamdaman niya para sa akin. Dahil habang minamahal daw niya ako, ay lalo daw niyang naaalala yung ex niya o yung dati niyang asawang namatay. Lumayo daw siya para tuluyan akong kalimutan. Para tuluyan akong layuan. Pero hindi raw siya naging masaya sa kanyang paglayo. Oo, meron siyang ibang nakarelasyon na katulad niya rin ng nationality. Pero hindi raw katulad ang nararamdaman niyang saya kapag kasama niya ako. Roxanne, I realized something. I loved you even before. But I was too broken to choose you. Napakasakit pakinggan ng katotohanan. Pero mas masakit na alam kong tama siya. I still love you, Alex. But I'm not the same person that you left 2 years ago. Tumahimik siya. At sa katahimikang yun, pareho naming naramdaman na meron para talagang pagbabago sa bawat yugto ng ating mundo. Hinawakan niya ang kamay ko. Roxanne, please give me another chance. I want to love you right. I know that you've changed. I changed too. And I want to love every version of you. Tumingin ako sa mga mata niya, ang mga matang minsang naging mundo ko. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko ay pinili ko ang sarili ko. I'm not angry at you, Alex. I understand why you did what you did. But I'm not ready. I'm not ready to love again. I'm not ready to be hurt again. Umiyak siya sa mga sinabi ko, Mama Mia. Di ko alam na umiiyak din pala yung mga foreigner. At ako tahimik lang. Hindi dahil sa wala akong nararamdaman, kundi dahil natuto na akong magmahal ng may boundaries. Naunahin lagi ang sarili. Pagkatapos noon ay hindi kami muling nagkita pa. Wala namang masyadong madramang goodbye. Wala naman yung mga one last hug, one last kiss, walang ganon. Makalipas ang 2 linggo ay nakatanggap ako ng mensahe mula sa kanya. Thank you for choosing yourself, Roxanne. I wish I was brave enough before. Binasa ko ng ilang beses ang mensaheng yon. Hindi ako umiyak. Hindi rin naman ako ngumiti. Pero sapat na yon. Sapat na yon para matutunan kong mahalin ang sarili ko ng buo, Mama Mia. Narealize ko na ayokong maging katulad ng nanay ko. Ayokong magpakamartir. Ayokong matulad sa kanya na tiniis ang lahat alang-alang sa pag-ibig at alang-alang sa tatay ko kahit nawawala ng sarili niya.
Pinili ko ang sarili ko noon. Kinausap ko ang mga magulang ko, ang mga kapatid ko na noon ay may mga edad na rin. Sabi ko, hindi na muna ako magbibigay sa kanila. Sabi ko, kailangan ko munang piliin ngayon na tuparin ang mga pangarap ko. Kung meron man pong magandang naidulot si Alex sa akin, ay yun ang mangarap ako. Alam ko kasi, Mama Mia, na kapag naging kami noon, kukwestiyonin ko ang sarili ko. Mamaliitin ko ang sarili ko dahil hindi kami bagay dalawa. Oo, nagtrabaho pa rin ako. Pero nag-aaral din ako sa gabi. Hindi ko na sinuportahan muna ang pamilya ko at hinayaan ko na muna silang suportahan ang mga sarili nila. Ako muna. Sarili ko muna. Lumipas ang ilang mga taon. Hanggang sa graduate ako ng business management, Mama Mia. Hindi po naging madali. Napakahirap. Kulang sa tulog, kulang sa kain. Ang dami-daming kulang. Pero inuna ko ang sarili ko. Inuna ko ang pag-aaral ko hanggang sa nakapagtapos na nga ako. Mama Mia, kung masayang magmahal, iba rin ang ligayang naidudulot na nalaman mong may pangarap kang natupad. Nung graduate ako, proud na proud ako sa sarili ko. Pagkatapos kong makapagtapos ay nag-apply agad ako sa isang magandang kumpanya. Swerte naman at natanggap ako dahil nga sa background ko noon sa pagtatrabaho ko kay Alex at sa amo kong naging kasunod niya. Nung natanggap ako at nagkaroon ako ng maganda-gandang pasahod, dun ko inumpisahan na ayusin ang bahay namin. Nakakapag-ipon na ako ng konti. 5 taon matapos ang huli naming pagkikita. Sa hindi inaasahan, Mama Mia, nagtagpong muli ang mga landas naming dalawa ni Alex. Sa Boracay yun. Nakabakasyon kami. Ako at ang mga kaibigan ko. Oo, Mama Mia, may mga pagganun-ganun na ako nung mga panahon na to. Hindi naman bonggang bakasyon. Yung mumurahin nga lang. Yung DIY nga lang. Pero at least nakakapagbakasyon. Gulat na gulat kaming dalawa nung sabay kaming halos magkabanggaan na. Roxanne? Is that you? Alex? And the rest is history, Mama Mia. Simula nung magkita kami ulit ay hindi na ako pinakawalan ni Alex. Tinanong niya kung saan kami nagstay. Nung nalaman niyang transient lang ang pinagsistayhan namin, ay gusto niya kaming ilipat sa isang hotel. Pero humindi ako. Sabi ko, nagpunta naman kami dun sa Boracay para magliwaliw at mag-enjoy at hindi magstay sa hotel. Naging mapilit siya pero naging matigas ako. Gulat na gulat ang mga kaibigan ko na meron pala akong history sa isang foreigner dahil wala akong ni isang pinagsabihan tungkol kay Alex. Hindi na ako tinantanan ni Alex pagkatapos noon. Kahit hindi pa niya schedule na bumalik ng Manila, ay sinamahan niya ako. Nung nalaman niya ang flight details namin, ay nag-book din siya ng flight sa parehong airlines sa parehong oras. Nakipagpalit pa talaga siya sa kaibigan ko para magkatabi kami sa eroplano. Mama Mia, niligawan na ako ni Alex pagkatapos naming magkita ulit. Kung gusto ko raw ng Filipino style na ligawan, handa daw siyang matutunan at gawin yon alang-alang sa akin. At tunay ngang ginawa niya, Mama Mia, dahil pumunta siya sa bahay namin. Halos hindi magkandaugaga ang pamilya ko sa pag-i-Ingles nung dumating siya. Mama Mia, sa pagkakataon na to, hindi na po ako insecure. Sa pagkakataon na to, hindi na po ako natatakot na masaktan dahil alam ko na pong kaya ko na.
Oo, sinagot ko naman din si Alex. 2 buwan matapos ang kaniyang panliligaw. Mama Mia, September of 2024, ikinasal kaming dalawa ni Alex sa isang medyo bonggang church wedding dito lang din sa amin. At ngayon ay inaasikaso na po namin ang mga papeles ko para makasama na ako sa kanya sa Europe. Hindi man po mala fairy tale ang umpisa ng kwento naming dalawa ni Alex, ay mala fairy tale naman po ang nagiging katapusan nito. Maraming salamat po, Mama Mia, sa pagbibigay ninyo ng oras para dito sa kwento naming dalawa ni Alex. Nawa po ay nabigyan ko kayo ng entertainment, kilig at inspirasyon. Kahit gaano pa kahirap ang buhay, huwag na huwag mong tatanggalin sa sarili mo ang mangarap. Lahat tayo may karapatan doon, kahit wala pang laman ang ating mga bulsa. Hanggang dito na lamang po, Mama Mia, at maraming salamat po ulit. Lubos na nagmamahal, Roxanne. Ganda-gandang kwento ni Roxanne. O, di ba sabi ko sa inyo? Very nice story. Oo. Naging sila din sa huli. Sa dami ba naman ang pinagdaanan nilang pagsubok. Congratulations, Roxanne. At naway, padalan mo kami ng chocolates kapag nasa chocolates arte kapag nasa Europe ka na. Congratulations sa'yo. At hangad namin ang iyong kaligayahan at ang iyong mga pangarap ay matupad. Maraming salamat sa pagtitiwala mo dito sa channel natin at na-share mo pa talaga ang napakagandang love story ninyong dalawa ni Alex. Congratulations ulit. Maraming salamat. Sa mga nagko-comment sa atin, nako, marami pong nagko-comment. Mama Mia, bakit hindi nyo po nababasa ang comment ko? Pasensya na po, ha? Kasi mangilan-ngilang comment lang po ang kaya nating basahin at baka abutin tayo ng 2 araw, charot lang. Anyways, ang hindi natin kakalimutan ay ang pag-hi, pag-hello, at pagpapasalamat sa ating mga members. Colleen Bueno, maraming salamat. Ricky, Mila Raduban, Gail Easy, Maureen Tugab, Maria Elena Abe, Dayan Martinez, Mac Dax, Benson Boyser, Marlia Giana Shane, at kay Gimaras Girl. Maraming thank you po talaga sa inyong pagmamahal dito sa channel natin at sa walang sawa po ninyong pakikinig at panonood. At syempre, kung merong hindi mga nagsasawa, meron din naman tayong mga subscriber na lagi din talagang nakikinig sa atin kahit hindi sila nagpapamember, hindi naman sila nagsiskip ng ads. Ay nako, ayos na ayos yun. Maraming salamat, Lina Ladeza. Good day din sa'yo. Hello din ako kay Ramona Gonzalez. Ayun, sabi niya, inspiring story, sana matularan ng mga kabataan. Ayun, ang kaniyang tinutukoy ay yung sa Friday natin. Last Friday natin na upload. Kasi Friday din ngayon pala. Hi kay Erlinda West. Maraming salamat sa'yo, Eric Gomez. Viva OFWs. Maraming salamat. Sparkling Soda. Soda pop. Ay, din ako kay Grace Otaniez. Maraming salamat, Laylena Season, kay Ayan Abdullah, kay Lorraine Tolentino. Maraming thank you. Hi din kay Charlene Baclohan, Sally Buma. Hello din ako kay Nancy Asperas, kay Alcura Ukit, at sa lahat ng nakikinig sa atin, maraming thank you. Kung meron po kayong sarili ninyong kwento na nais nyo pong ibahagi, i-share, at nais nyo pong mapakinggan na binabasa natin dito sa ating program, ayan po ang ating email address sa baba. Mag-email lamang po kayo, mamamiacdo0317@gmail.com. Ako po si Mama Mia. Maraming salamat sa inyong pakikinig, pagtangkilik at pagmamahal. Mwah, 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 mwah. Hanggang sa susunod po nating kwento. Paalam at mag-ingat po kayo. Love you. Bye!